Gusto na ba ako? Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Muli, ito po si Attorney Mariano R. Santiago. At ngayong gabi ay bibigyan natin ng pagpupugay ang ating mga veterano na kahapon ay pinagdiwang natin ang kanilang mga sakripisyo sa araw ng kagitingan. At bago ang lahat ay muli magkaroon muna tayo ng ating panalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay tinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitinig. Luman ang araw ng warhabit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang ligaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, at tulad po na sinabi ko kanina ay nais ko munang batiin ang ating pamunuan ng Veterans Federation of the Philippines, ang kanilang Pangulo o aming Pangulo nga pala na si Colonel Cesar P. Pobre na nabibilang sa PMA Alumni Class of 1952. Ito pong sina Colonel Pobre ay aming naging propesor sa PMA at isa sa ating mga pinaka-nationalistic na miyembro ng Armed Forces of the Philippines noon at sa ngayon ay nagsisilbi pa rin bilang historian ng Armed Forces of the Philippines. Si Colonel Pobre po ang nagpanukala
na ang history ng Philippine Military Academy ay hindi umpisahan sa Old Philippine Constabulary School noong 1905, kundi doon sa Akademya Militar sa panahon ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. At ito pong Veterans Federation of the Philippines ay binubuo na ngayon kasama na ang mga post-war veterans sapagkat nagkaroon tayo ng batas kung saan ang lahat ng nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines ng 6 na taon ay kinukonsider na isang veterano. At ito ay binago ng bandang 90s at ginawang kailangan makapagsilbi siya ng mga 20 years sa Armed Forces of the Philippines para masabing siya ay isang veterano. Okay? At gayon din ay binabati ko po ang ating mga kasama sa Cavalier Association of Veterans at si Colonel Pobre din po ang pangulo nito at sa kasalukuyan ang inyong lingkod ang nagsisilbing kalihim ng samahang ito ng mga bagong veterano ng Pilipinas. Meron din po tayong mga kasama na nais kong batiin, kinabibilangan ng Rotary Club of Quezon City at ang District 3780 ng Rotary. At yung pong sa Quezon City, ang aming Pangulo ay si President Lito o Julito F. Noveno. At ang amin namang District Governor ay si Ginoong Johnny Yu. At nais ko pa ring batiin ang aming mga kasama sa Mukapapi. At of course, itong Mukapapi Law Fraternity ng MLQ at ng mga iba pang eskwelahan kagaya ng Mindanao State University sa kanilang mga campuses. Ganun din ang Universidad de Manila at ang iba pa nating mga kasamang mga miyembro ng fraternity at sorority nitong Mukapapi. Ngayon, ano po ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Unang-una na nga po ay ang tungkol sa veterano, sa pagiging makabayan ng ating mga nauna sa atin, mga lumaban, at dito sa historya o kasaysayan ng Pilipinas, halos lahat tayo ay napag-aralan na natin ang pangyayari mula sa pagkamatay ni Jose Rizal o bago siya namatay. Ganon din ang pagtatatag ng katipunan ni Andres Bonifacio at ang mga naging pagkakaroon ng hidwaan doon din sa katipunan. At gayon din ang pagkatalo. Basically, natalo ang mga Kastila sa mga Pilipino at dumating ang mga Amerikano at sa halip na matuloy ang kalayaang minimiti ng ating mga taong bayan ay nag-take over naman ang mga Amerikano. Kung ang ibinigay sa atin ng mga Kastila ay ang Kristyanismo, ang mga Amerikano naman ang nagsimula ng pagtuturo sa atin sa pagdating ng mga Tomasians. Well, actually, pagkatapos na magkaroon ng digmaan ang Pilipino at Amerikano ay nagkaroon na ng Philippine Commonwealth kung saan ang unang naging Pangulo ay si Pangulong Manuel L. Quezon at ito ay nagsimula noong 1935. Gayon din ay nagkaroon ng pagdideklara ng ating kalayaan ng mga Amerikano at sinabay nila ito sa kanilang sariling araw ng kalayaan ng July 4, 1946.
At ito naman ay nabago na rin sapagkat sa panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal ay nagkaroon ng batas at deklarasyon na henceforth ang Pilipino ang dapat siyang nagproklama ng kanyang kalayaan, at ito ay naganap sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 sa pagdideklara ni Pangulong Emilio Aguinaldo. So yun ang short background ng kasaysayan ng Pilipinas sa unang bahagi ng kanyang kasaysayan ng mga Pilipinong nakikipaglaban. At ito ay nasundan naman ng ating pakikitigma sa mga Hapones. At tayo'y napabilang sa World War II sapagkat ang Hapon ay may tinatawag na Asian Co-Prosperity Sphere, kung kailan ang mga bansa ay magtutulong-tulong aniya upang pagsalu-saluhan ang lahat ng mga biyayang lupa, ang natural resources at lupa, kayamanan ng dagat. Ito ang kanilang Asian Co-Prosperity Sphere. Ngunit ito naman ay nasabay din doon sa pangyayari ng World War, ng giyera sa Europa, kung saan ay nagkaroon ng pagkaka-align o pagkakasama ang Germany at ang Italy. At yun namang ating at ang nakalaban naman sa Europa ay ang France, ang Britain, ang ano pa ba yung mga ibang bansang nandoon sa paligid na yon. At nagsama-sama sila at dito ay biglang pumasok ang Amerika. Hindi pa dapat na-involve ang Amerika, ngunit kung natatandaan ninyo o natatandaan ng ating mga kababayan, noong December 8, 1941 ay inatake ng mga eroplanong pandigma ng Hapon ang Pearl Harbor upang ang lahat ng mga pandigmang barko ng Amerika ay mapilay, kung kaya't nagkaroon ng konting delay at nagtagal ng konti ang giyera. Ito ay nagtuloy sa pagkatapos nilang mapilay ang Amerika sa Pearl Harbor, ay inatake na nila ang Pilipinas at dito na nagumpisa ang pagsasama-sama ng mga Amerikano at ng mga Pilipino, sapagkat noong panahon na yon ang Allied Commander dito sa ating dako ay si General Douglas MacArthur. Ngayon, matatandaan po natin na ang sinabi ko kanina ay meron tayong Allied Forces, USAPE. At sa kasaysayan din ng ating mga naging kadete ng Philippine Military Academy ay napilitang pagtapusin ang mga third year na kadete upang gawing mga tinyente at isabak sa giyera. Yun namang mga first year, second year ay na-disband at sila ay sumama kung kani-kanino lamang at naging napasama sa mga guerrilla unit na sa aking pagkakatanda ay na-organize ni Colonel Eleuterio Adiboso. Sila yung mga nagtatag na mga paglaban dito sa mga Hapon, nag-underground, ang iba ay sumama sa regular units. At doon nga nagumpisa ang pagtatanggol ng ating mga kawal, sapagkat nakahanda. Kung kayo'y nakabisita na sa Corregidor, ay meron tayong mga malalaking
malalaking kanyon doon sa korehidor. At ito ay talagang nakagwardya sa bunganga ng Manila Bay. Ngayon, siguro kung nagbabasa kayo ng mga pangyayari sa ngayon, ay nagkaroon ng proposal na paalisin ang Philippine Navy. Ito yung sa kasalukuyan, kailan lamang, na ang Philippine Navy na nandoon sa may Sangli ay gustong paalisin sapagkat i-develop ang Sangli bilang isang airport at commercial hub. At dito ay umaangal ang Philippine Navy sapagkat sinasabi nila na itong bunganga ng Manila Bay ay dapat mabantayan ng puwersa ng ating hukbong dagat. Sapagkat ito ang ina-anticipate noon dati na laging approach para pasukin ang Metro Manila, itong Luzon. Kaya marami tayong nakaharap sa Pacific Ocean, sa China Sea, at pati na yung gawin ng ating Pangasinan, itong Manila Bay, paikot na yan, nakaharap tayo sa South China Sea. At mamaya babalik tayo dyan sa problema na yan dito sa West Philippine Sea o South China Sea. Dahil naririto ngayon ang isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng buong mundo, hindi lamang ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay napapagitna dito sa area na ito na kung magkakaroon ng pag-aaway-away sapagkat napakalaki ng komersyo na nagdadaan dyan. Siguro yung mga seaman natin, kabisado ito Gusto ng Amerika na magkaroon siya ng ibang bansa, pati India, Japan, Korea, na magkaroon ng freedom of navigation dito sa area na to at mapigil ang ginagawang pagkamkam ng China sa area na tinatawag na nasasakop ng kanilang 9-dash line na mga sinasabi nilang halos kanila na lahat at gusto pang umikot doon sa may Benham Rice. Mamaya i-discuss ko rin yung Benham Rice, no? At okay, magano muna tayo. At dahil itong programa ngayon ay nakadedicate sa ating mga veterano, ay nais ko munang iparinig sa inyo ang isa sa ating pinakamagandang awitin na composed para sa ating bayan. Ito po siya, Ang Pilipinas Kong Mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, Tayo ay puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkol ng nagkaripanan na lagi kang paglingkuran. Ang bayan ko'y mabantayan, Pilipinas kong ngunit ang
Okay. Tulad ng sinasabi ko kanina, ito pong mga awitin na ito, siguro naisip ko nga sa mga susunod kong programa ay magpapatugtog tayo ng mga awitin na katutubong Pilipino. Sapagkat dito lang natin mapag-iisa ang ating mga kababayan. Ano ang nangyari noong World War II na nagkaroon ng sinasabing araw ng kagitingan? Nung makapasok ang Hapon, naipit ang mga kawal, ang Allied forces at napilitan silang mag-withdraw papunta doon sa Mount Samat. Kung hindi pa kayo nakakarating doon sa malaking dambana ng Kagitingan, ay maganda rin pumunta kayo doon. At ang gawin po natin, wag lamang tayo yung post ng nagpapakuha retrato. Doon sa mga ganyang mga relics, mga dambana, bantayog, ay dapat basahin din natin ang ating kasaysayan. Ano nga ba nangyari doon sa lugar na yun? Dahil sila ay nasukol at napunta doon sa bundok hanggang sa mapilitan na sumuko na sila. At dahil wala na rin supply, ay inipon sila, naglakad mula nga doon sa Bataan papunta doon sa meron tayong shrine sa Kapas Tarlac, no? Kung mapapasyal kayo, meron tayo doong mga may bantayog para sa ating mga namatay at nag-participate diyan sa Death March na yan. Tinawag itong Death March sapagkat talagang kung hindi ka na makalakad, ang pagkakaalam natin ang sa atin ng kasaysayan ay binabayoneta na sila. Kung hindi man sila maiwan at mamatay doon sa daan, ay nabayoneta na sila dahil nakakaistorbo sa paglakad. Ilan sila doon? 70,000, no? Lumakad ng 60 kilometers mula sa Bataan sa kainitan ng araw. Alam nyo naman, itong Abril, ito ang summer ng Pilipinas, napakainit. So, tama lamang na itong kanilang sakripisyo, kasama yung mga Amerikano. At kuminsan, naiisip natin, no? Yung mga itinuturing nating mga kalaban, sila'y naroroon at inilalaban din yung kanilang bansa. Itong kahirapan na maging sundalo Ikaw ay bayani sa iyong bayan, sa iyong bansa, pero ikaw ay kalaban doon sa mga kalaban mong bansa. Pero pare-pareho kayong mga sundalo, may pamilya, nagsasakripisyo ng buhay. Kaya ang mga sundalo natin ay hindi dahil ako'y dating militar, ngunit dapat ay pag-isipan natin ang hirap na inaabot ng mga yan. Kahit itong mga nasa COVID, kung tutuusin, nandoon sila sa daan, mainit, naka-expose sa COVID, no? Habang tayo ay nagpapalamig sa bahay. Sabihin ng tayo preso sa bahay, pero malaking pagkakaiba. Yung mga taong dapat nagpapahinga. Kung merong Pasko, bagong taon, red alert ang mga sundalo at mga pulis. Yun para masiguro na tayo ay malayang nakapag-celebrate, nakapagsasaya sa araw ng Pasko, bagong taon, habang tayo nagsasaya sa ating kasama ating pamilya, sila ay nakabantay sa labas, sa kahiwalay sa pamilya, para masigurong magiging mapayapa ang ating bansa at ang ating kapaligiran. So, ang buhay ng sundalo ay talagang napakahirap. Masaya kung tahimik. Kumisan nga ay sino bang nagsabi? Hindi ba si General MacArthur? Sabi niya, ang buhay ng sundalo
ang para bang ang giyera ay nagaganap upang magkaroon ng katahimikan. Kailangan may masupil sa naglalaban-laban. Kuminsan nga kung isipin natin buti pa siguro may isang side na lang manalo. Pagkatapos matahimik na, no? Pero hindi ganoon. May ibang tao na hindi magkasya yung kanyang nalalaman na hindi magkasya doon sa kung anong hawak niya na. Nabasa ko nga itong marami na tayo nabasa si Steve Jobs nung bago siya mamatay. Nabanggit ko na dati, lalo na si Alexander the Great. Sabi niya baliwala pala ang kayamanan. Kaya ang bilin niya sa mga ministro niya, kapag ako ay namatay, sabi ni Alexander the Great, gusto ko ang magpasan ng aking kabaong ay yung pinakamahuhusay na doktor. Gusto ko na ang lahat ng aking kayamanan ay isabog sa daan na dadaaran ng prosesyon ng aking libing. Gusto ko na ang aking mga kamay at braso ay nakalawit doon sa kabaong. Tinatanong siya ng kanyang mga ministro. Bakit nga kailangan ganun? Sabi niya, kailangan maipakita sa mga tao na kahit ano ang yaman mo, kahit sino pang magagaling na doktor, ay hindi kanya kayang pigilan sa pagkamatay. Lahat tayo ay mamamatay. At lahat ng kanyang naipong kayamanan ay dapat isabog para malaman ng mga tao na hindi niya pala madadala yung mga kayamanang nakamal niya. Kaya itong mga politician natin kumisan dapat laging sinasabihan ng ganito. Naririnig yan na sabi ni Monsignor Nebres, yung aking isang paboritong yung sumalangit na wasya, military vicar. Sabi niya, kung nakakarinig ka sa yung oras ng libing, siguro mas gugustuhin mong marinig na sinasabi, he died a young man, sayang siya, napakabuting tao. Hindi yung maririnig mo na buti nga namatay na yan. Walang yayan, no? So, sabi ni Alexander the Great, balikan natin siya. Gusto ko makita ng mga tao nakalawit yung aking mga braso at kamay sa kabaong para makita nilang walang dala-dala yung mga kamay na yan. Walang dala kahit anumang kayamanan. Ganyan din ang sinabi ni Steve Jobs. Kung hindi nyo kung nakakalimutan nyo, si Steve Jobs ang nag-develop ng mga maraming program sa Apple at sobra-sobra ang kanyang kayamanan. Ganon. Pero ano ang nangyari? Noong siya ay nakahiga na, doon niya naisip na baliwala pala lahat ng kanyang pagiging popular. Wala palang bali yung kanyang mga yung kanyang mga perang naipon. Dahil wala na siyang magawa, hindi niya na mapipigil ang kanyang kamatayan. Kailan lamang narinig ko nabasa ko ang sabi nitong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Maalala nyo, si Ramon Ang, napakaraming ginawang mahuhusay nitong panahon ng pandemya. At sinasabi niya rin na hindi mahalagang pera ang pag-usapan, mahalaga pag-usapan yung buhay. At bagamat naging biktima ang kanyang anak ng kamatayan nitong panahon ng pandemya, ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng mabubuting bagay para sa mga tao. Ito sana ang lahat ng orientation ng bawat isa.
At sa gayon ay hindi mawawala yung sakripisyo ng ating mga sundalo at veterano. Alam ninyo yung mga umabot sa aming kapanahunan, ako'y mahilig makikinig sa radyo noong kahit bata pa ako. At palagay ko ito'y kinakanta namin pero hindi ko na maalala yung buong lyrics. May hinahanap nga akong pati yung kung ano ang talagang titulo noong kantang Sampaguita. Sampaguita ng aking lahi. Yung mga ganon. Hinahanap ko sa YouTube Hindi ko makita. Siguro may ibang title yon. Pero sinubukan kong hanapin yung awitin na naging theme song ni Deli Magpayo. No? At ito ay tinawag na La Bella Pilipina. Ang babaeng Pilipina, pero hindi yung dalagang Pilipina na kinakanta natin. Ito'y theme song na gusto kong mapakinggan ng lahat sapagkat ito'y kinakanta namin sa elementary. Marami kaming kinakanta sa elementary school na talagang dapat gawin ulit at nang magkaroon ng spirit ng patriotism, nationalism ang ating mga kababayan. Kaya pakinggan po natin ito. Conching Castro na nanonood mula sa New York. Si Perioy ay nanonood sa atin. Baisa, kina Sel Baisa at si Loy Castillo. Noong ako'y kasalukuyang nakaupo sa napakagagaling na kaibigan.
gabi, Miss Salamat sa iyong pagsubaybay. Souls of the ocean, they all come. Okay. At ngayon naman ay ating pag-usapan ang ilang nagiging problema dito sa ating COVID-19 sa ngayon. At tila meron pa tayong malaking problema, ngunit mukhang maganda ang pag-asa ng mga tao sapagkat ngayon ay pinag-uusapan na ang isang bagong gamot na kung tawagin ay ivermectin. At meron pang isang version na ginagawa ang Merck Pharmaceutical na apparently ay halos doon din daw hinango sapagkat nawala na yung kanilang patent eh. At narinig ko ang testimonya ni ex-Senator Enrile, Senate President Enrile. Narinig ko rin nabasa ko rin ang sinabi ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile na 4 na beses nagkaroon ng symptoms ng COVID-19 ngunit nagamot. Ito po hindi ko ini-endorso. Ngunit ang nagiging problema ng ating pamahalaan ay maraming pinipigil na gamot. Ngunit ito lamang ang talagang para sa mga Pilipino ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Ang isa sa pinakamalaki siguro sa aking obserbasyon na pagkakamali ay laging pinipigilan ng gobyerno ang pag kami pumapasok na iba. Hindi yung sabihin pag-aaralan namin o magkukunda kami ng clinical test. At ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon, maraming natatakot doon sa bakuna pero walang pagpilian eh. Bukod doon sa ating kailangan pagsunod sa health protocols, siguro nga ay pwede na tayong isugal na natin. Dahil wala tayong alternative eh. At kung makakakuha kayo nitong mga gamot na ito ay siguro subukan na rin ninyo at basta yung normal na ginagawa sa bahay, vitamin C, pagsusuob o paggagargle ng mainit na tubig, paghuhugas ng kamay, social distancing, gawin po natin lahat ito. Okay? At marami na tayong nabasa tungkol dyan. Iwasan natin. Kung may magagawa tayo, although merong ayuda ang gobyerno, ay gumawa rin tayo ng paraang sarili upang makabawi tayo at makabangon dito sa mga kuha na ito. Okay, good evening, Mao Ad, and ang aking good friend na si Alex Aquino ay nanonood. Si Miss Telma Ilagan at si Romel, Coronel Reyes ay nanonood din. Now, okay, gumawi tayo. Ito, konti na oras eh. Doon naman sa ating problema dito sa South China Sea. Alam niyo ang Pangulong Duterte ay hindi pa rin nagbibigay ng talagang sarili niyang pagsawata sa China. At ang nagsasalita na lang ngayon, medyo malalakas na ang loob ni Secretary of Foreign Affairs Teddy Locsin Jr. at si Secretary Del Lorenzana. At for the first time ay nagsalita na rin ang Philippine Military Academy Alumni Association
ng pagsuporta sa posisyon ng ating Secretary of Foreign Affairs at ng Secretary of National Defense. Bihirang mangyari at ngayon lamang nangyari na ang isang isyong politikal ay nakialam at nagpahayag ng manifesto ang Philippine Military Academy Alumni Association. Ako po'y naging opisyal na rin ng samahang yan, ngunit iniwasan namin ang pagpapahayag tungkol sa mga isyong politikal dahil merong kasamang mga aktibong sundalo o opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police dito sa Alumni Association na ito ng PMA. Ang ibig sabihin ay hindi na rin matiis ng mga miyembro ng samahang ito ang mga pangyayari dito sa ating na ginagawa sa atin ng China. Sapagkat tayo po ay nanalo sa Permanent Court of Arbitration ng United Nations. At sinabing ang mga nabanggit na mga isla na okupado ng Pilipinas ay hindi maaring sakupin ng China sa kanyang sinasabing 9-dash line. Ito pong pangyayari na ito ay nagbibigay sa atin ng karapatan. Dalawa yan eh. Meron tayong tinatawag na sovereignty at sovereign rights. Ano nga ba itong mga sinasabi? Noong una, ang pagkasinabi natin na ang territorial sea natin sa history ay 3 miles lang yan eh. Kasi ang origin yan, yun lamang ang pinakamalayong nararating ng bala ng kanyon noong mga nag-aalaban-labang mga, especially yung mga nasa barko. Kaya ang territorial sea lamang ng isang bansa ay 3 nautical miles mula sa kanyang shoreline. No? Ngayon, ito ay sa UN ay naging 12. Ginawa itong 12 nautical miles. At yung 12 nautical miles na yun ay dinagdagan pa ng 200 nautical miles na territorial sea. At ito ang nagkaroon ng panibagong definition na nagkaroon tayo ng EEZ o Extended Economic Zone, no? Ito ay nagbibigay sa atin naman ng tinatawag na sovereign rights. Rights lamang. Lahat ng nasa ilalim doon, kasama na yung extended continental shelf. Kumisan, pwede pa yung umabot ng 350 kilometers. No, 350 miles, no? Whichever is farther. Kung meron tayong extended continental shelf, ibig sabihin, meron tayong halimbawa, yung natural na formation ng kalupaan na nananaog sa ilalim ng dagat. At pag abot niyan doon sa parang, kumbaga sa korte niyan parang yung ating ibabaw ng paa. Doon sa ibabaw ng paa na yun, may sukat paakyat, 100 meters, at yun ang magiging extended na tayo lamang ang may karapatan upang kunin ang lahat ng natural resources doon sa lugar na yon. Bagamat ang ibang bansa ay pwedeng magkaroon ng right of passage, makaraan lamang doon. At itong pinag-aawayan ngayon at magiging sinasabing pwedeng maging umpisa rin ng digmaang pandaigdig kung magkakapilitan na kunin ng China yung sa 9-dash line at hindi niya paraanin yung mga barko ng iba't ibang bansa na ginagamit yon bilang trade route.
ito ay isang malaking problema na hinaharap ng ating mga henerasyon at ayaw po man natin, siguro ang isang naging malaking problema natin ay ang Pangulo ng Pilipinas na hindi tulad ng Vietnam at ng Indonesia ay lumaban. Nilabanan nila ang China. Ang mga Vietnamese nga napalubog pa yung kanilang isang barko Pero lumalaban pa rin sila. Ang mga Pilipino, sabi ng iba't ibang bansa, parang na-choppy tayong masyado. At hindi man dapat, ay pinupuri natin ang ginawa ngayon ni Secretary Del Lorenzana at Secretary Locsin. Ito ang matagal nang sinasabi ng dating Secretary of Foreign Affairs sorry, at ni Justice Antonio Carpio na gumawa ng napaka lalim na pag-aaral dito sa karapatan ng Pilipinas at karapatan ng China. Sapagkat ang sinasabi ng China, historical rights, amin yan. Pero kung mababasa ninyo ang mga sinulat at diskurso at mapakinggan nyo ang diskurso ni Associate Justice Antonio Carpio, ay malalaman ninyo na yung palang sinasabi ng China ay walang pagbabasihan at malaki ang karapatan ng Pilipinas. Sa ngayon ay pinipilit pa rin ng China na kontrahin yung ibinigay sa atin sa kabilang panig. Sa silangan ng Pilipinas, halos 3 milyong hektarya. 13 hektarya ng Benham rice na nandoon sa kabila ng Pilipinas. Gusto pa rin angkinin ng China. Kaya tama lamang na ito ay kalabanin ng ating mga opisyal ng gobyerno. And sorry to say, ang ating Pangulo ay hindi kumikilos. Hindi malaman kung bakit gano'n na lamang ang kanyang takot sa China. Hindi naman natin sinasabing kaya nating labanan Pero ako, kahit nung bata ako, pag kami kalaban ako, yung mga bata, hindi ba pinagpaparis-paris tayo? Sige ka, kalabitin mo yung tenga, gano'n. Nung bata ako, kahit malaki yung kalabang ko ang ginagawa ko, medyo may pagka-trader ako noon Nabago na lang ngayon. Pagka sinabing kalabitin ng tenga, hindi pa nakakalabit, binubuntal ko na yung kalabang ko para mabuntal man ako. Nakabuntal na ako. Well, actually, marami tayong dapat pag-aralan. Pag-usapan dito at nagpapasalamat ako sa pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association, ang Philippine Military Alumni Retired Alumni, at gayon din ang Advocates for National Interest na pinamumunuan ni General Ed Adan sa kanilang pagsasabi ng pagsuporta sa posisyon ng ating si Del Lorenzana. Secretary Locsin, napapanahon na magpahayag ang lahat ng Pilipino ng pagtutol sa ginagawa ng China sa atin. At dahil wala na tayong oras, ay gusto ko pa rin sana na mapakinggan ninyo ang ito siguro. Mas maganda itong para sa ating pagkakaisa ng mga Pilipino. Okay? Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika.
ay magkita-kita ulit tayo next Saturday at habang dinidevelop natin itong ating programa, marami pang ituturo sa akin ang aking anak at manugang. Sila ay nagkukontrol din ito by remote control. Hindi ko alam paano nila ginagawa eh. Hindi pa ako masyadong techy pagdating dito. So until next time, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Mariano R. Santiago. Sa marami, ako ay si Colonel Mariano R. Santiago at muli, sa ating lahat, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pag-tune in. Okay. Sa next time na natin tingnan ulit ito. Okay? So, maraming salamat po ulit. Until next time. Ating napakinggan at natunghayan ang mga makabuluhan at mapagbuong pagtalakay ng mga usaping napapanahon sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.